So, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay Sabado na po. Wala na pong Linggo. Oo, Sabadista na tayo. Oo. Online naman tayo So, magbibigay ako ng way sa mga umaattend ng Linggo. Kung gusto nyo umattend ng inyong mga physical churches, go ahead, attend kayo. Online dito tayo Sabado umaga yung ating broadcast no nakaraang linggo. Halimbawa ngayon yung recording ngayon ibo-broadcast to next week Sabado ng umaga. Puro Sabado na, nabago lang. Wala nang Linggo mga kapatid, wala na. Nire-respeto ko po kasi yung mga umaattend ng mga on-site. So, we decided na gawin tong Sabado. Actually, Sabado naman talaga ang gusto ko noon pa kasi nga gusto ko kasi na na hindi maging boring ang inyong weekends. Kasi ang hirap nun magsisimba ka gabi. Tapos Lunes may pasok na, nakakatamad yun, di ba? So maganda yung ganito. So again lililinaw ko lang mga kapatid Sabado na ho tayo, Sabado ng umaga yung broadcast, Sabado ng gabi, ganun pa rin, nabago lang yung araw. Wala na Linggo, rest day na natin yung Linggo. Ako rest day ko Linggo para malaya rin akong kasi minsan may nag-i-invite sa akin, okay, minsan may gusto ko ring umattend, gusto ko rin magsimba, di ba? Gusto ko magsimba sa Katoliko, edi pwede. Rosaryo tayo dun. Joke lang. Okay, so start na ho tayo, Maraming salamat po sa atin, mga kapatid na umattend ngayon. Tayo po muna ay manalangin sa Diyos. Ama namin banal, salamat po sa aming pagtitipon na niloloob mo linggo-linggo sa platform. Salamat din po, Panginoon, sa inyong provision, Panginoon, at nakapag-avail kami, Lord, ng Google Meet. Salamat din po, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo, buwan-buwan. Salamat po sa buhay nila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord, sa mga instrumento mo, Panginoon, na iyong ginagamit sa amin. At nandito po kami para mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Itago mo ko sa iyong likuran, kayo po ang marinig. Hindi yung mga sinasabi ko ang marinig nila, kundi ang makita nila, Panginoon, ay ikaw, Panginoon. At maraming salamat po sa inyo. Binabalik po namin sa inyong papurit pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Isang palakpak po sa Panginoon.
Okay, salamat po. Start tayo, no? Sandali lang naman to. Buong chapter 13 lang naman ng Romans ang ating pag-uusapan. Ah, Remember po, no, ang Romans ay, ang audience dito ni Pablo ay may mga halong Hudyo, pero karamihan talaga rito mga Hentil. Pag sinabing Romans, mga Kristiyanong Hentil ang kausap ni Pablo dito, majority. Kaya nga Romans eh. Wala namang Hudyo sa Roma, di ba? Sumulat siya doon. Okay, so divide the scripture. How we divide the scripture? Simple lang. Isa sa idadagdag natin sa rightly dividing is kung may nababasa tayo sa Bible, alamin natin kung ito ba ay tungkol sa relasyon sa Diyos o relasyon sa kapwa o pagbabago sa sarili. Tatlo yan, ano? Pero majority naman sinasabi ng Bible, di ba? Relasyon sa Diyos, relasyon sa tao. Relasyon sa Diyos, relasyon sa tao. So, sama na natin yung sa rightly dividing. Kasi, kaya naku-confuse yung iba dahil lumalabas dun kasi, wala na pala tayong gagawin, puro faith na lang. Nakalimutan natin na i-divide na, teka muna, meron tayong gagawin sa kapwa natin. Pero sa Diyos, wala talaga tayong gagawin. Pananampalataya sa Diyos yung gagawin natin o yung ating response. So ngayon, hinahati na natin, kapag nagbabasa tayo ng Bible, rightly dividing the scripture. Sino bang kausap? May tatlo kasing tao sa Bible eh. Grupo ng tao, Hudyo, Hentil, mga Kristiyano. Tapos, ano ba to? Old Testament o New Testament? Ito ba is pang Hudyo o pang Hentil? Sino ba ang kausap? Sino ang sumulat? Sino ang sinulatan? Sino ang audience? Kailan ba ito sinulat? Anong panahon ba ito? Anong dispensation ba to? Diba? Ngayon, idagdag natin yung rightly dividing. Relasyon sa Diyos, relasyon sa tao. Ito bang verse na to? Relasyon sa Diyos, relasyon sa tao. Gaya nito, Romans chapter 13 verse 1. Malalaman natin dito kung relasyon sa Diyos to o sa tao. Basahin natin. Sabi rito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalang umiiral. So, verse 1 pa lang, makikita nyo na, sige nga, chat nyo nga chat nyo nga dyan, pag i-divide natin to, kanino to? Sa Diyos ba to o sa tao? Paki-type nga po kung sa mga sasagot lang. Okay, maraming salamat po sa nag-response. Tama po. So ngayon, alam na natin, di ba, na sa tuwing nagbabasa tayo ng Bible, kanino ba pinatutungkol to? Itong sinasabi dito, tao ba o sa Diyos? Kasi maliwanag, tama yung sagot nyo sa tao. Bakit? Kasi sabi dito, bawat tao ay dapat pasakop. Saan daw? Sa pinuno ng pamahalaan. Sino ba pinuno ng pamahalaan? Di ba? Ng government. Tao. So ngayon, identify din natin ang issue rito ay usapang pangtao to. So ibig sabihin, kung ito ay usapang pangtao, ito ay regarding sa good works. At ang good works na ito ay after ng salvation. Kaya walang salvation ang issue rito. Ang issue rito ay pakikipagrelasyon sa tao. Okay? So, yan ang malinaw sa atin. So, walang salvation na issue rito. Kasi pag salvation, relasyon sa Diyos yun eh. Ngayon, pag sa tao naman, pakikipagkapwa sa tao, ito kagaya nito. Di pakinggan natin si Pablo, may payo yata siya sa atin, tayong mga Kristiyano. Patulan na natin yung pinapayo ni Pablo sa atin. Kasi ikabubuti daw natin to Okay, basahin na natin. Intindihin natin yung pangaral niya. Sabi dito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaan daw na hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So, ibig mo sabihin, Pastor Edwin, ang pamahalaang meron tayo ngayon ay galing sa Diyos? Dito mapuputol yung ating mga political ideas Kasi, tinan nyo, napapansin nyo ba, tuwing nagkakaroon ng eleksyon, nag-aaway-aaway yung mga tao
May pula, may berde, may pula, may pink. Oh, di ba? Gaya na nakarang eleksyon, no, sabihin nyo, ito aminin natin, no, kahit minsan, kasamahan mo na sa simbahan, nagiging kaaway mo kasi siya pula, ikaw dilaw. O siya, ano, di ba? Oh. Pero dito kasi, no, nais ni Pablo dito daw na sino man daw yung maupo, sino man daw yung, di ba may kanya-kanya tayong political color. Okay? Political color. Oh. May red, may green. Ngayon, naglalaban ngayon, red tsaka green. Tapos yung red tsaka pink, magkakampi na ngayon. O, di ba? Ano yan eh. Yan ang tinatawag na political color na sinasabi. Pero ang tinuturo sa atin ni Pablo, iba. Walang kulay-kulay. Ang sinabi dito, no, sapagkat wala daw pamahalaang na hindi mula sa Diyos. Oh. Ibig sabihin, pangit man yung pamahalang nag-i-exist, Edwin, ay ano, galing pa rin sa Diyos yun. Paano yung kagaya nila Hitler? O paano kung naging presidente mo si Hitler? O kaya si Kim Jong-un? O, yung masasama yun. Di ba? Bibigyan ko lang kaya ng biblical na leader. Paano si Paraon? Ibig sabihin, di galing sa, ano yun, evil yun no? Tandaan nyo po, no, walang pamahalan ngang galing sa Diyos Ibig sabihin, yung mga nangyari sa mga Israelita nung araw na sila'y pinangunahan ng Paraon, kalooban ng Diyos yun. Kasi sinabi na nga dito, walang pamahalang hindi mula sa Diyos. Ang problema ka lang kasi sa ating mga Pilipino, kapag yung namamahala o namumuno sa gobyerno ay hindi pabor sa atin, tingin natin evil. Diba? Akala ko ba magbibigay yan ng 20 pesos na bigas? Galing ba sa Diyos yan? Siguro pinklawan tong ano na to, no? Tong pastor na kambing na to. di ba? Yan ang problema kasi, meron tayong tinatawag na na political color. Hayaan na natin sa mga unbeliever. Yung mga Christian dapat, hindi tayo dapat nakikiayon sa takbo ng sanlibutan. Di ba sabi nga ng Bible, huwag tayong aayon sa takbo ng sanlibutan. Ano ba takbo ng sanlibutan? Ang kagaya ng sanlibutan, politika masyado. Tayo respetuhin natin ang ating mga kapatid kung halimbawa nagkaroon man ng tinatawag na political color. Sa bagay dito, ang pinag-usapan dito yung nakaupo na Diba? Mamaya, magkakaroon tayo ng live application dito, Kaya nga sabi rito, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. At sila'y paparusahan. Merong born again pastor, di ba? Na na nagkakaroon din ng kulay politika. Di ba yung mga kulay politika, yung mga kahit pastor na pupunta pa talaga ng EDSA, para pabagsakin si nun. Di raw galing daw sa Diyos. Tumakbo pang presidente yun, Kasi daw, mahalaga yung righteous. Parang sinasabi na siya righteous. Diba? Okay. So, tandaan natin, huwag tayo makiayon sa sanlibutan kasi dapat natin tingnan kung sino man yung namumuno ngayon, wala tayong magagawa. Pinili ng Diyos yun. No choice. Diba? Ang mahalaga doon yung sumunod ka sa pamahalaan para mapabuti ka. Actually, yun ang sinasabi ng verse 3. Sabi rito, ang mga pinunong ay hindi dapat katakutan ng mga taong gumagawa ng mabuti. Ang gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Pag ikaw ay law-abiding citizen, diba? If you are law-abiding citizen, payapa ang buhay. Eto live application tayo. Tayo ba sumusunod sa batas?
'Di ba? Ito, usapang relasyon sa Diyos ha. Usapang relasyon sa Diyos, sumunod ka sa batas o hindi, pagpapalain ka pa rin ng Diyos, pinatawad ka na dun eh. Okay ka na sa Diyos eh. O sa batas, okay ka ba? Naka-red light pa lang, no? Tumatakbo ka na. Oh. Beating the red light pa yung ginagawa mo. Lalo na't walang nakakakita. Oh. Kapag halimbawang hindi kayo sumusunod sa takbo ng mundong ito, kung ano yung merong sistema ang Diyos dito, mapapasama ka talaga. Oh. Kaya nga sabi dyan, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng mga taong gumagawa na mabuti. Kung gumagawa ka na mabuti, ba't ka takot sa gobyerno, di ba? Ba't ka, doon? Ang mga gumagawa lamang na masama ang dapat matakot. Yung mga hindi sumusunod sa batas. Sinabi na nga huwag magtapon ng basura, tapong pa ng tapon doon sa basura sa lugar na yun. Diba? Sinabi na nga ng gobyerno na magpa-vaccine. Uy, marami mga atrabida nung araw ng vaccine, ayaw magpa-vaccine. Sinabi na nga ng gobyerno, magpa-vaccine ka. Tapos hindi ka nagpa-vaccine. Kasi meron kang maling perception, kala mo 666 daw yun. Nauso yun ng araw, kahit pastor, ganun no? Kahit pastor, ganun nagtuturo, huwag kayo magpapabaksin. Antichrist daw. Yung pastor, kulang ng aral kasi, kaya hindi nila alam sinasabi nila sinasabi na nga ng gobyerno, wala. Anong connection ng vaccine? Liquid yun. Ang biochip wala pang antikristo. Ang antikristo magpapatupad nun Yung tatak ng antikristo yun paano magiging devil yun? Yung iba pa nga doon, nagpunta pa rin ng bundok para makaiwas daw. Totoo yun may ganun nagpunta pa ng bundok. Nako, ano nangyari? Yun. Nako, ayoko na magkwento tungkol sa ganyan. May istorya ako sa ganyan. Magalit sa akin yung pastor na yun. Kaya iwas by faith daw, hindi raw siya hindi nagka-COVID nga siya. Yung faith kasi wala sa lugar Ang faith kay Kristo. Pero kung binigyan ka ng Diyos, nangusap na ang Diyos sa iyo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa member ng church mo, na magpabaksin ka, hindi ka nagpabaksin. Anong magandang halimbawa tinuturo mo? Sinasabi ng Biblia, ang mga walang dapat daw sundin yung sinusunod ng batas. Sabi rito, ang mga pinuno ay di dapat katakutan ng mga taong gumagawa na mabuti. Tapos pastor ka, ikaw pa yung Tapos daw, by works daw kasi by works kasi itong pastor na to. Nagbukas ng church, pandemic, nagbukas ng church. Ang sarap i-report sa barangay hawa-hawa tayo dun. Wag daw hadlangan daw ang gawain ng Diyos. Diba? Samantalang ang buong mga simbahan naka online Sunday service, sila talaga nagbukas Panalangin ko sana may pumuntang barangay dito, hulihin kayo. Alam niyo mga kapatid, sobrang dedicated nila sa ministry dahil by works nga sila. Sumobra, nawala yung nawala sila sa hulog. Ang vaccine, magtiwala tayo kung yun ang binigay ng Diyos yan sabi nga dito, walang pamahalaan daw na hindi umiiral na galing sa Diyos. Ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalang umiiral. So kung ang leadership ng pamahalaan nyo at kinuutos ng pamahalaan nyo magpabaksin ka, hindi galing kay Duterte yun, galing sa Diyos yun. Inutos ng presidente na magpabaksin, sumunod ka. Sinunod mo ang Diyos noon, hindi si diba? Yung mga experience ko noon hindi yung maraming mga pastor ng mga simbahan na hindi sumunod sa batas. Marami na subukan nung panahon ng pandemic Kung anong klaseng church meron yung ibang church Kung law-abiding citizen ba o hindi. Diba? Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Alang-alang na lang sa inyong conviction,
maganda yung sumusunod ka talaga para payapa ang buhay. Alam niyo mga kapatid, no, yung paggawa ng mabubuti rito, para payapa ang buhay. Okay, sabi rito, no, yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis at mga pinuno ng pamahalaan ng mga lingkod ng Diyos. Ito ang kanilang tungkulin. No. Magbabayad ka ng buwis, kinukurap ka naman, pastor, magbibigay ka pa ba? Ano nyo, mapunta man sa kurap yan o hindi, problema na ng Diyos yun. Ang mahalaga, ikaw sumunod ka sa batas. Payapa ang isip mo, nagbigay ka ng tax. Oh. Yung mga Kristiyanong nagninegosyo, no? Tatayo ng negosyo, basta na sila magtatayo ng negosyo, no? Walang di kumukuha ng business permit. Walang business permit. Wala man lamang kinukuhang anumang bagay na respeto malamang sa gobyerno, di ba? Kaya mga kapatid, ganito lang yung mga kapatid, no? Sabi rito, no, yan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis at ang mga pinuno ng pamahalaan ay ang lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Maging korap man ang gobyerno o hindi, sa mata ng Diyos, naging maayos kang ano. O hindi na lang sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, sumusunod ka sa batas. Hindi yung ikaw pa yung nangunguna doon sa pagrarally-rally. Makiba ka, magmatakot, pastor ka, gaganong-ganong ka, no? Oh? Sabi ng Bible, ang mga Kristiyano, law-abiding citizen, pero ikaw nangunguna ka doon sa, ano, sa tawag dito? Sa makiba ka, wag matakot, ibagsak. Kasi minumura yung presidente, minumura yung ano. Kristiyano yun, ha? Hindi pala dapat gano'n ang isang Kristiyano, mga kapatid. Lalo na kung pastor ka. Sinabi ng kumuha ng business permit, ikaw, porky, ano ka, tatayo ng building, hindi kumukuha ng building permit. Alam nyo mga kapatid, no? Respeto natin yung batas. Yun na sila tinuturo dito, ni Apostol Pablo, Diba? Walang pamahalang hindi galing sa Diyos. Walang pamahalang na hindi tinatag ng Diyos. Verse 7, ibigay ninyo ang bawat isang nararapat sa kanila, magbayad kayo ng dapat bayaran, at magbigay kayo ng buwis. Dapat buwisan, igalang ninyo ang dapat igalang, at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Alam niyo, tingnan niyo si Pablo rito, no? Magtataka kay Pablo. Sabi niya, wala doon pamahalang galing sa Diyos, na hindi galing sa Diyos. Lahat ay galing sa Diyos. Pero nung panahon na to, guys, nung sinusulat niya ito, kailan ba ito sinulat ang Romans? Panahon to ng mga mababagsik na emperador. Tingnan natin Sige, ayoko na, wala nang time. Tingnan nyo, nung panahon na ito, naniniwala ako, panahon to ng mga pinipersecute ng mga Christian sa panahon na to, itong sinulat to ni Apostol Pablo. Pinapahuli sila, sinusunog sa stake, pinapakain sa leon. Tapos sasabihin ni Pablo dito, wala daw pamahalan na hindi raw galing sa Diyos. Grabe si Pablo, ha? Ito partida pa yan, mga kapatid. Nung pamahalang umiiral sa panahon na to, demonyo talaga. Sino ba yung panahon na to? Si Nero Caesar. Evil yung loko-lokong emperador na yun, no? Lakas ng trip nun, Habang sinusunog yung mga Christians, habang pinapatay yung mga Christian, siya naman, tugtog ng alpha, no? Nasa history yun, ha? Research nyo. Si Nero Caesar, habang sinusunog yung mga Kristiyano, siya nagpapatugtog ng alpha, no? Tuwan-tuwa siya, baliw yung emperador na yun, Tapos sasabihin ni Pablo dito, wala daw pamahalan na hindi raw galing sa Diyos. Grabe, ha? Ikumpara nyo nga sa panahon natin ngayon, di naman ganun ng mga presidente ngayon. So, anong way para hindi ka sumunod sa batas? Di ba? Yung simpleng pagtapon mo lang ng basura, malaking tulong na sa gobyerno yun. Diba? Kaya tingnan nyo yung buhay natin, bahain, barado kapag binaha. Bakit? Kasi, ang mga Pilipino, karamihan, hindi ko naman nila lahat. Karamihan sa mga Pilipino, dugyot, Diba?
Okay, so verse 8, sabi dito, no, huwag kayong magkaroon ng utang kanino man. Ito, may pangaral na naman si rito, Pablo rito. No? Huwag kayong magkaroon ng utang kanino man, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang pagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Guys, so ang gara nito, huwag kayong magkaroon ng utang kanino man. So, ibig sabihin na hindi pala kalooban ng Diyos na nangungutang tayo. No? Oh. Yeah? Alam nyo guys, no, dyan nasusubukan kung hanggang kailan ang faith mo eh. Ano, mangungutang ba ako o antayin ko ang Diyos? No? Pero ang sabi rito, no, huwag kayong magkaroon ng utang kanino man. Tingnan natin nga sa ibang version, baka mali lang ang Tagalog. Ganun din eh, oh no man anything. Huwag kayong mangutang. But to love one another, for he that love another had fulfilled the law. Ito muna tayo, ito nakakatawa itong part na ito. No? Huwag tayong magkaroon ng utang. Sa ibang Tagalog kaya, huwag kayong magkautang ano pa man sa... Huwag kayong magkautang ng ano pa man sa... Utang talaga eh. 5-6 pa more. Lord, pinapalalangin ko po, gamitin niyo po si Brother Ganto kasi mangungutang po ako sa kanya, Lord. Alam niyo, dumarating talaga yung time na magkakaroon ka talaga ng, ako naranasan ko rin yan eh, yung nangailangan. So, mamimili ka no, between life and death, no? Yung life, yung hindi ka mangungutang, yung death, mangungutang ka. Oh. Tayong nasa full grace na, applicable ba talaga mangutang tayo? Sa madaling sabihin to, mahirap gawin, alam ko sa iba mahirap. Oo. Pero ito sabi ng Bible, no? Try nyo, kasi bakit sinabi ni Pablo to, no? Huwag kayong magkaroon ng utang sa iba. Kasi nga, ayaw ng Diyos na, na nahihirapan ka. Kasi pag naiutang ka, stress ka niyan eh. Oo. Pag nakasalubong mo yung inuutangan mo, wala ka pang pambayad. Alam mo ba yung daan diretso, nung nakasalubong mo yung inuutangan mo, naging zigzag yung daan no? O kaya biglang nag-U-turn. Pag may utang, bigla ka nag-U-turn, imbis na dire-diretso yung lakad mo no? Sino nahihirapan? Ikaw din. Diba? Pero maganda-ganda ng daan, diretso yung daan, nakasalubong mo yung uutangan mo, bigla naging zigzag, o kaya bigla nag-left turn ka, no? Ay, sus. Mahirap po yung ganong buhay, mga kapatid, naranasan ko yan. Hanggang sa pinatunayan ng Diyos sa akin na hindi kita hayaang magkautang kung pananampalatayanan nyo. Alam nyo guys, magsimula kayo manampalataya sa Diyos na simula ngayon, hindi ako mangungutang na, ang Diyos ang magpo-provide. Panindigan mo yun. Oo kapatid, ma-overcome nyo yan. Di ko nilalahat, no? Pero kung sino man yung nakaka-relate dito kapatid, niloob na ng Diyos na makausap ka ngayon. Nais ng Diyos na total, kabiyaya ka na naman, Kristiyano ka na, born again ka na. Panampalataya namin sinasabi ng Biblia, no? Sabi sa Bible, ikaw ay pinagpala at pinaboran. Tandaan niyo po mga kapatid, ang grace hindi lang siya natatapos sa salvation. Ang grace involved siya sa buhay natin. Grace is anything. Again, ang grace ay anything. Ang grace hindi natatapos sa salvation. Biyaya rin niya na ikaw ay maging matuwid sa mata ng Diyos. Pinatawad ka sa lahat ng iyong mga kasalanan para magkaroon ka ng katahimikan sa buhay. Ngayon, sa usapang tao naman, huwag kang umasa sa tao. Umasa ka dun sa biyaya. Sinabi niya ng Diyos, pinagpala at pinaburong ka, tapos mangungutang ka. Ano yun? Di ko inuusgan yung mga nangungutang, mga kapatid. Naranasan ko yan, Naranasan ko rin mabaon. Niloob ng Diyos maranasan ko yun para maipangaral ngayon. Para ma-share sa inyo.
Nangyari sa akin yan, pero sa awa at biyaya ng Diyos, nakalaya ako dyan. Salamat talaga sa Diyos. Basta simple lang sa aking experience mga kapatid, no? Simple lang. Tiwala lang. Kahit anong mangyari, tiwala lang. May magbibigay, may tutulong, may gagamitin ng Diyos. O baka hindi na loobin pa ng Diyos na may bayaran ka, di ba? Napakalawak po mga kapatid ang pagtitiwala sa Diyos eh. Yung word na salitang tiwala. Tiwala. May tiwala. Magtiwala ka. Antayin mo. Antayin natin. Kaya yung sinasabi ni Pablo, no, huwag na kayo magkaroon ng utang kanino. Oh. Kasi involved dito yung pagmamahalan sa isa't isa. Sabi dito na maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa. Oh. Ano daw yung pagmamahalan sa isa't isa? Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. O ito yung pinag-uusapan natin last week no? Diba sabi ni Kristo, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Yun ang good works. Tama yung tinuturo ko sa inyo. Na ang pinakabuod ng kautusan ay pagmamahal. Pastor, masama po ba magpautang ng pera 10%? Wala naman masama ron. Negosyo yan eh. Ayan ang pagkakaiba nun sa nagpapa-Gcash ka. Cash out, cash in, tapos may 10% ka. Sa may nangungutang. Alam nyo, marami mga Kristiyano ginadjudge yung mga tao nagpapautang. Hindi ko pagpapalain ng Diyos kasi tinan mo, imbis na tumulong ka na, ka pa? No, it is an art of negosyo. Art ng negosyo yung pagpapautang eh. Oh. Nako, magiging controversial na naman ako dito sa sinasabi kong to. Yung mga yung mga pariseyo dyan, unahan ko na kayo, unahan ko na kayo mga pariseyo kayo. Ha? Pustahan tayo mga pariseyo, gagawa kayo ng reaction video, sasabihin nyo na naman na ako ay nagtuturo ng mali, na tinuturo ni Pastor Edwin, na kailangan daw, na okay lang daw magpa 5-6, lalabas yan, kabisado ko na kayo mga tol, kabisado ko na kayo. Pero panguna ko, ito linawin natin lang naman yan negosyo lang naman yan It is a business, di ba? Anong kasalanan doon? Nagpautang ka na may tubo, anong kasalanan doon? Negosyo yun. Ano pagkakaiba mo sa bangko? Di ba yung bangko ganun din, nagpapautang din may tubo? Ano pagkakaiba nun? Ano masama doon? Wala rin yung pagkakaiba dun sa nagka-cash in ka, Gcash. Sino nagne-negosyo rito ng Gcash? Yung mga may tindahan dyan. Pa-cash out nga ate, magkano? 100. Sige, cash out. Bawas sa'yo, 15 pesos. Wala rin pagkakaiba sa 5-6 yun. Ano masama dun? Technology lang, may involve lang ang technology. Sa pagpapautang lang, tiwala. Diba? Nasa inyo naman yun kung gano'n ang negosyo nyo Kaya nga lang, may mga risk sa negosyo na yan paano kung takbuhan ka, wala kang kasulatan, yari ka. Diba? Yun lang ang problema. Pero yung sabihin mo na yun ay kasalanan, identify mo na naman ang kasalanan, bakit hindi ka nagkakasala? Merong ganyan mga Kristiyano, merong ganun May narinig akong ganun na kasalanan daw sa Diyos yun. Kasi sabi sa Bible, ang pagpapautang sa mahihirap ay sa Diyos ka nagkakautang. Sana man lamang di mo na tinubuan. Kung gano'n rin lang, edi huwag na tayo magnegosyo. Wala rin yung pagkakaiba sa sinasabi mo na driver ka ng jeep, kakilala mo yung sumakay, sinisingil mo. Pare, bayad mo, pre. Kung kaibigan naman tayo, sana hindi mo lang ako binayad. Ano yun, discretion yun ng driver. Bayad ka pa rin. Diba? Yun nga lang ang consequences sa mga tao nagpapautang, yun ang magiging problema. Wala kang kasiguraduhan kung paano kung takbuhan ka.
Eh di wag ka na rin magpautang. Eh yung magpataya ng wedding, pastor, okay lang po ba? Eh kung Kristiyano ka ba naman, po gagawin yan. Okay lang yan sa mga unbeliever. Andaan nyo, no? Hindi na binibilang ng Diyos ang ginagawa natin. Eh. Kaya nga lang, meron niyang counted sa kapwa mo. May ano yan, may impact yan sa kapwa mo. Sa Diyos, walang problema yun. Nagpautang ka, 5-6. Kaya nga lang, ang problema diyan, yung consequence niyan. Ano ba yung consequence niyan? Paano kung di ka bayaran? Paano kung takbuhan ka? Paano kung magkaroon kayo ng siraan ng magkakaibigan dahil dyan sa utang? Ganon lang naman yun. Okay? So, dapat malinaw yun, ha? Kaya nga sabi rito, no, ang mga utos na gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnasana maangkin ng pag-iari ng iba, ang 5 utos at tulad mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo yung sarili. O si Pablo na nagsabi nito, ha? So, ibig sabihin mga kapatid, no, wala naman mahirap sa kautosan, eh. Madali lang yan kung may pag-ibig ka sa kapwa. Kaya nga sabi ni Christ, di ba? Love. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Kung gusto niyo matupad ang kautusan, edi, motivated by love. Kaya yung iba, stress eh. Nakapokus doon sa kautusan eh. Hindi sila nagpo-focus kung bakit may kautusan, kung bakit mo ginagawa ang lahat ng bagay. Namamaalam na ang gabi at malapit na lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at ilaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Issue ba rito ay kaligtasan? Hindi. Ang issue rito sa tao. Kaya tinan nyo, kapag ang tinuturo ng Bible ay paggawa ng mabuti, tingnan niyo yung buong context. Ang context dyan tungkol sa tao. Kagaya ito, Romans 13:12, tinuturo kabutihan. Kasi nga, sa verse 1 pa lang, sinabi na, identify na natin na relasyon sa kapwa ito eh. Kaya lahat ng sinasabi ni Pablo rito tungkol sa relasyon sa kapwa, kasama yun sa pamahalaan. Diba? Mamuhay tayo sa liwanag at huwag guluhin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan, kalayan at alitan at inggitan. Binagoonan ng Diyos, no? Pinapangaralan ni Pablo na wag nyo na kayong umalis na kayo dyan sa yung masyadong pagsasaya, paglalasing, di ba? Punta ka ng beer house, order ka ng beer, tapos tabigin mo yung babae, kunwari mag-sorry ka hanggang sa may pagkilala ka, di ba? Hanggang sa kainuman mo na. Wag nang ganun, wag na yung ganung buhay. Sa alitan at inggitan. Iwanan na natin yung mga inggitan na yan. Kung yung kinaiinggitan mo, nag-post na may bagong Direct TV na 1,000 inch. Wag niya nang kainggitan yun. Kung meron siyang ganong kalaking TV, no? May kanya-kanyang pabor tayo ng Diyos, no? Kaya sinasabi ni Pablo, eto, kalaswaan, alam nyo na to. Layo na kayo dyan. Sisira lang dyan. Masisira lang ang good mood. Ganda-ganda ng mood mo yung araw. Sisira lang mood mo dyan eh. Sisira lang yung araw mo dyan. Sa totoo lang. Kaya pinapangaral ni Pablo to, hindi para maligtas. Ang pinapangaral ni Pablo to, dahil para sa ikakatahimik ng iyong buhay, no? 13 verse 14. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyo sundin ang hilig ng laman. Yan ang lahat ng yan ay bunga nung ikaw ay ligtas na. So, nandun pa rin ang good works. Nandun pa rin yung pag-iwas sa kasalanan. Kaya tayo umiiwas sa kasalanan, hindi para hindi mawala ang kaligtasan, kundi kaya tayo umiiwas sa kasalanan para magkaroon tayo ng peace of mind. Magkaroon tayo ng tahimik na buhay. Yun ang totoo nun. Walang kinalaman ng salvation. This is how we divide the scripture, mga kapatid. So, ang big idea, ayusin mo, skilled. Sundin niyo itong mga inaano ni Pablo na to, no? Maganda naman yung pangaral niya, eh. Practical lang naman to. Okay, maraming salamat kay Nick, no? So, meron tayong 1 oras uli ng tanungan. I-type nyo lang po yung salitang charito
Then, yung mga gusto magtanong, magsisimula na ako mag-entertain ng tanong. Unahin natin to, no? Si Dulce Matias. Mga bago-bago muna tayo kukuha, no? Kapag na Dulce, pwede na po kayo magtanong. Good evening po, Pastor. Hello, good evening. Good evening po. Ano ko lang po, Pastor, kasi yung about dito sa submission to the authorities nga po. Experience ko po yun sa church namin ba. Kasi hindi naman siya, ang grupo namin hindi talaga ganun kalaki. So parang halos makakilala lang kami lahat. Then, nakakita kami dati sa church. Then, yung sinabi ng pastor namin na submit all to your prophet, and your prophet is your pastor. So, hindi ko lang naanuhan yung paraan ba na isubmit lahat yung mga plano mo, yung ganun ba? Kung anong plano, family naman yung lahat ng sakop niya. So, parang hindi ako ayon doon yung sinabi niya na ganun. Pero yun nga ang ginamit niya na context of na verse ito po. Tapos naalala ko lang po na so ngayon parang naglaylo ako doon sa church namin po. And then, yung tama ba yung pastor na lahat ba ng planong sa buhay mo yun, submit all to your pastor daw po. Kapag close mo yung pastor mo, okay naman. Wala naman problema doon kung close mo yung pastor mo, di ba? Ang ano doon, kung komportable ka. Pero dapat yun, hindi yun mandatory, hindi yun na dapat ganto gawin. Dapat ganto talaga, obligasyon mo. Hindi. Optional mo pa rin yun. Ang tao may free will. Tsaka tayo, kahit ako, hindi naman kita ka-close. Close ba tayo? Ba't ko sasabihin sa iyo yung buong buhay ko? Kung tatanungin mo ko kung may masama ba doon, wala namang masama doon. Ito ay depende lang sa'yo. Kung ikaw ba, komportable ka ba? Kung hindi ka komportable, di mo sabihin. Tanggihan mo. Yun ang doon. Dapat irespeto nila yung decision mo na gano'n, na obligasyon ko ba? Kasi pinapa-apply niya, parang last ba sa amin, pastor, pinapa-apply lahat sa amin na gano'n. Submit namin lahat. Pakisamahan muna niya kayo mabuti, no? Libre muna nila kayo sa Jollibee, di ba? Kain muna kayo sa labas. Maging close muna kayo bago yung gano'n, hindi yung, di ba? Kaya sa mga youth po, puti mo yung password ng FB ng Messenger, hinihingi niya sa mga youth. Wow! Sana all. Pastor, ikaw OA ka, Pastor. Wala namang OA masyado, hindi tama yun. Yung password nga ng Facebook ng asawa ko, hindi ko pinakikilaman. Ikaw pa kaya pakikilaman ko? Diyos ko. Wala sa lugar, Mali yung kapatid. Hindi dapat ganun, Tapos, ano pa po, Pastor, mayroon pang ano ba yung topic na about pinagpala kami ni Lord, mayroon kang blessing, and then ganun, bus-bus na talaga yung blessing sa'yo, then kung hindi ka daw nakapagsimba, hindi ka nag-serve kay Lord, babawiin daw yun ni Lord. Wow. Yung blessing na yun sa'yo. Grabe si Lord, O sinong grabe? Si Lord o siya? Dalawa lang yan Kung si Lord grabe o siya yung grabe, no? Sabi sa Bible, ang Diyos pinagpalat, pinaburang ka, apple of the eye ka. So, ibig sabihin, hindi si Lord ang grabe, baka siya yung grabe, Tingin-tingin ka rin sa Bible, kapatid, kung tama. Kung huwag mong i-claim sa buhay mo, pinagpalat, pinaburang ka pa rin. Opo, Pastor. Yun ang problema dyan kapag talaga perverted ang church. Naku po, hindi nyo makakasundo yan. Ito, sabihin ko na sa inyo mga totoo, hindi lang sa iyo, kapatid. Lahat, no? Kung kayo po ay mayroon kayong mga perverted na inaatinan o committed pa kayo dyan, kung ako sa inyo,
Ang sabi kasi sa Bible, do not equally yoke to unbeliever. Hindi naman sila talaga believer pa eh. Kung sa ano, ang believe nila ay by works eh. Mm-mm. Ganun. Kaya nga lang, alam ko masakit yun kasi baka may mga pinagsamahan kayo, yung mga tao sa simbahan, di ba, naging kaibigan nyo, tapos aalis kayo. Pero Ganun. kung ganyan rin lang, hindi nyo makasundo, yung maraming mga turo na wala sa totoong gospel, tapos nauuwi sa condemnation, nauuwi dun sa wala kayong peace of mind, pananakot, yun ang yun ang problema sa simbahan ngayon. Huwag na. So kapatid, bigay ko lang sa iyo ang desisyon yan kung mananatili ka ba dyan? O kung mananatili ka dyan, take the consequence. Kung aalis ka dyan, may consequence. Tandaan mo, no, ang pag-alis mo ng church at pananatili mo sa church, may consequence. Pag alis mo sa church, anong consequence nun? Yun nga lang, mapapasama ka. Ganun din mangyayari sa'yo, no? Tapos, uhusga ka ng tao, mamimiss mo yung mga kapatid mo roon. Pag naman nanatili ka dyan, lagi ka lang bad trip tuwing linggo. Dahil kasi yung mga turo nila, hindi mo matanggap. Ganun talaga ang buhay, kapatid, puno ng hirap. Wala kang magagawa. So, mas maganda, yung umalis o yung manatili dyan, nasa yun na yung choice, kapatid. Na rin kasi ako, Pastor, kasi matagal na rin ako nakikinig dito sa Bride of Christ. Pastor, marami po akong yung mga tanong sa akin na nasagot po talaga dito, Pastor. Kaya napapasalamat po ako sa nagkaroon po ng ganito na So, nag-a-attend talaga ako dito po. Para mas malawak pa po yung mga kaalaman. Glory to God po. Salamat po. Yan lang po, Pastor. Thank you. Pag-pray mo sa Panginoon kung ano yung desisyon mo. Pero pinangunahan na kita, parehong may consequence. Mamili ka na lang kung alin yung mas the best para sa iyo. Thank you, Pastor. Okay, salamat. Okay, so 9:03 p.m. I hope makatulong yung tanong na yun sa lahat, no? Okay, so 9:03 p.m. Tawag tayo, lalaki naman, lalaki. Sige, lalaki tayo, no? Si Paul. Paul, di ko ma-pronounce yung apelido mo, kapatid. Paula lang. Paul Q. Magandang gabi po, Pastor. Good Charito evening po. Good evening po. Salamat po sa Diyos. Niloob pong matawag niyo po ako. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako po. Hindi ko po alam kung weird ba tong tanong ko po, or actually po naging topic din namin to sa mga kasama ko, kapatid ko dito din sa page na to. Ang tanong ko po kasi, Pastor, ay tungkol sa sa maging ability ng isang glorified body. Alam naman po natin na salamat po sa Diyos at pinaunawan niyo po sa atin na isa po sa magiging abilidad ng glorified body ay yung may butot laman pa, kumakain at umiinom pa rin po, tumatagos sa pader, or pati yung kaya din makapag-teleport, kasi po ang sabi doon sa scripture, ayon po sa pag-aaral po natin sa video nyo po, na kapag glorified body ay siyempre kagaya din sa kay Kristo. So ang tanong ko, ang isa din po sa naging tanong namin po, Pastor, ito po ay tungkol sa Pastor, parang medyo weird tong tanong ko kasi po ang tanong ko po, mawawala po ba pag glorified body na, or ano po ba ang mawawala sa dalawa? Yung kasarian po ba ng tao, or yung, sabihin ko na po, yung ari po ng tao? Kasi po, ni-research ko po, yung meaning po kasi ng ari ay magkaiba sa kasarian. Yung meaning ng kasarian, yung ari po kasi genital organ, tapos yung kasarian, yun po yung
yung gender natin, kumbaga. So, napag-usapan po namin sa GC na saan sa dalawang mawawala or meron po bang mawawala. Kasi po, nabasa ko po kasi doon po sa verse na sa Galatians, teka lang po pasara. Galatians 3 verse, teka lang po pasara. Saan ba yun? Galatians 3 verse, verse 28. Ang sabi po kasi doon, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. At sinabi naman po sa Ephesians 1 verse 10, na that in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him, which is napag-aralan po nyo po ito sa video nyo, yung sa last na video nyo po. Connected po ba ito, Pastor, sa tanong ko kanina na may mawawala po ba yung kasarian ng tao or yung ari po ng tao kung pag-glorified body na po? Kasi po, di ba po, may nabanggit si Jesus yung nung may nagtanong sa kanya na may isang babae na nag-asawa tapos namatay yung asawa. Hindi ko lang nung verse po yun, Pastor, correct me po if I'm wrong. Namatay yung asawa niyang lalaki, naging balo siya, tapos nag-asawa na naman, ganun pa rin ang nangyari hanggang sa pangatlo. Pagdating po ba sa langit, parang ang tanong yata doon kung sino yung maging asawa niya doon sa tatlo. So, parang sagot yata ni Jesus yun, doon kung hindi ako nagkakamali, Pastor, pakikorek na po, kung alam niyo ba na wala nang doon pag-asawa kasi nga magkakapatid na doon sa langit. Yun po yung tanong ko, Pastor, kung ano po yung mawawala sa dalawa? Yung kasarian po ba na term or yung ari po? Or kung meron po bang mawala sa dalawa? Yun lang po, Pastor. Yung medyo curious lang po kami. Sige, okay. Okay, pag-aralan natin. Salamat po, Pastor. Okay, yung mga binigay mong verse, no, Galatians 2:20 and Ephesians 10, ay, malayo. Wala akong connect po yun dun sa ano. Ang may connect pong verse, itong Lucas chapter 20, verse 27. Siguro mga kapatid, no, basahin natin. Sabi rito, no, ilang Saduseyo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturo, hindi na muling mabubuhay ang mga patay. Sabi nila, Guro, sinulat ni Moses para sa atin ang ganitong batas. Kung mamatay ang kuya ng isang lalaki at ang asawa nito ay naiwang walang anak, siya ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Minsan may 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay at nawalang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa, subalit namatay din, walang anak. Namatay din bigla, no? Tapos, ganun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Sila ay iisang napapangasawa ng babae. At sa kahuli-hulihan po ay namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Siguro habang kinukwento to tinatanong to ng mga Pariseo, si Jesus Christ tawa ng tawa siguro. Siguro lang hindi ko sinasabi totoo siguro lang. Kasi tinan mo yung sagot ni Christ dito kasi sabi niya. Sumagot si Jesus. Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Piniliwanag niya muna. Sa buhay natin dito sa ating ating mortal body na meron tayo ngayon, talagang dinisenyo ng Diyos ito na dumami tayo mag-multiply. Kasi pag halimbawang nagtalik ang babae at lalaki at nagkaanak sila, nabuntis ang babae, doon nagkakaroon ng tinatawag na procreation. Ang tawag dito ay procreation. Ang Diyos ay lumilikha, hanggang ngayon lumilikha pa rin ang Diyos Sa tuwing may pinapanganak,
laging mayroon tinatawag na bagong tao. Yun ang purpose. Okay? Yun ang purpose natin kung bakit ang babae ay mayroong genital na alam nyo na yun. O, maganon din ang lalaki, mayroon din ganon. O, opposite sila, di ba? Okay. Yun ang purpose kung bakit tayo mayroong ganon. Kaya tinan nyo, no, huwag kayong magigilty kung kayo nakakakita. Halimbawa, ikaw, lalaki ka, nakakita ka ng babae, iba nagsasign up the cross kapag halimbawang ay nagkasala ako, pastor, Nagkasala ako. Nagnasa ako. yung mga bagay na ganun, natural sa tao yun bakit mo hihingi ng tawad sa Diyos yun? Kasi nga at tayo'y nakadesenyo. Walang pagkakaiba rin yun sa kumakain. Di ba? So, ang desire para kumain, kaya ginawa ng Diyos siya na tao para magkaroon siya ng tinatawag na desire sa pagkain, para para kumain at mabuhay na matagal yung tao. Kasi kung hindi ka kumakain, ano mangyayari sa'yo, di ba? Dapat yung maintindihan na ganun ang tao. Okay? Okay. Ito sabi ni Christ, ngunit sa kabilang buhay, ang magiging karapat-dapat sa muli pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Kaya nga sabi rito, hindi na raw mag-aasawa. Bakit? Kasi nga, hindi na kailangan Marami na tayo sa panahon ba't pa tayo magpapakarami pa? Sabi rito, hindi na rin sila mamamatay. Totoo yung tinuturo natin, immortal talaga. Sapagkat matutulad na sila sa mga anghel. O ano ba mga anghel? Ang mga anghel, wala namang kasarian yan Sila yung mga anak ng Diyos dahil sila ay nakabilang sa muling binuhay. Maging si Moses nagpatunay na sa muling binubuhay ang mga patay sapagkat kanyang kasaysayan na okay na yan. So, dinideny ni Christ na hindi na kailangan yun doon. Kaya yun ang sagot doon. Pag binago na yung katawan natin, ang nabago lang, yung katawan lang natin, una, glorified body ka na. Tsaka hindi nalalagyan ng Lord ng yung katawan mo ng genital organ. Hindi naman kayo hindi ka na magkakaroon ng pagnanasa, makipag-sex sa iba, hindi na yun, wala na yun. Yun ang mawawala sa atin mga kapatid, yung ating tinatawag na pagnanasa, mawawala yun. Mawawala yung tinatawag na, alam nyo na yun guys, ayokong banggitin, baka magalit sa akin itong mga sabadista na nakikinig sa akin, sabihin, bastos ako magsalita So alam nyo na yun, mawawala yung karamdaman ganun, mawawala yun. Yun lang ang mawawala. Ibig sabihin, wala ka ng sex organ. Wala ka lang ang ganun katawan lang laman lang naman yun Physical body lang naman merong ganyan, kung ba't kami pagnanasa ng ganyan Subukan yung tumanda, mga kapatid. Di ba yung mga tumatanda, nawawala yung kanilang pagnanasa, nagiging impotent na, lalo na kung may diabetes ka, mawawala yung pagiging ganun mo So, ibig sabihin, posible palang mawala yun. Mawawala yung pagnanasa mo sa babae, mawawala rin pala yun, So, kapatid, yun ang sagot natin dyan. Sa glorified body, sabi ni Christ, hindi namamatay ang katawan para tayo mga anghel. Ano ba yung reference ni Christ sa mga anghel? Walang kasarian. So, wala nang kasarian. Wala na rin tayong genital organ. Yun ang doon. Kung saan parang common sense lang yun, wala na. Yun yung sagot ko rin, kapatid. Okay po. Maraming salamat, Pastor. Inaamin ko, may konting malirim ako pag-unawa. Kasi, nakakala ko lang po kasi, yung sexual desire lang ng glorified ng tao, pag glorified na ang mawawala. Pero yung genital organ andun pa. Pero both pala ang wala na pala. Maraming salamat po. Huwag ka maniniwala masyado doon sa mga illustration sa video ko na may babae, lalaking glorified body. Wala kasi, ang pangit ka. Yung AI kasi, ang hirap utusan ng AI kung anong gusto kong mangyari, kaya may ganun. Wala yun, illustration lang yun. Pero in reality, lahat tayo wala ng kasarian. Wala na. Share ko lang din po, Pastor. Yung nabanggit niyo po kanina, yung naging topic natin tungkol sa utang. Totoo po yung Pastor, nakaka-relate po ako kasi
Dati talaga, iniiwasan na siyempre nasa maling ah, pananampalataya ko. Yun nga, utang, minsan, hindi talaga mawasan na makakautang ka. Dahil ako po ay isa rito na wala na po talaga kaso. Hindi na nangyari na may nagkautang pa ako. Wala na po talaga totally. Ang totoo nga po yan, ako, may isang beses nga po, ako pa yung nakapagpakiram sa kapwa ko. Kaya talagang na-amaze po talaga ako. Maraming salamat po, Pastor, sa buhay niyo ng ginamit ko ng Diyos. Maraming salamat po sa Diyos. Yun lang po, Pastor. Maraming salamat. Oh, glory to God, kapatid. Instrument, pare-pareho lang tayong biniya lang ng Diyos ng maayos na kaisipan, maayos na buhay. Ako nakalaya ako sa ganyan. Pinalaya ako ng Diyos. Na masasanay ka rin na laging umasa sa Diyos na. Kasi nga, ang basihan ng iyong katwiran is papaboran ako ng Diyos dahil kay Kristo kaya hindi ako magkakautang. Papaboran ako ng Diyos. Diba? Kaya nga lang kasi, kaya minsan niloloob ng Diyos sa magkautang kasi choice mo yun eh. Panginoon, nilalapit ko po, Panginoon, wala po kami pambayad sa kuryente ngayon. O ngayon, ito sinabi mo sa Diyos ngayon. Nais ko po sana, Panginoon, ay mangutang ako kay Incest Uy, para mabayaran ko yung kuryente ko. Pinalangin mo sa Diyos na pautangin ka. Ni kapatid na ganto. Ang Diyos masunurin. Yun nga ang ginawa niya. Kaya yun, nangyayari, nakakautang ka sa tao. Subukan yung manalangin sa Diyos na Panginoon, kayo po ang magpo-provide. Salamat, Lord. Hindi ako mangungutang. Never. Ako ay malaya. Hindi loloobin ng Diyos mangyari sa inyo, mga kapatid. Nasa buhay tayo, kapatid, no, na sabi ni Pablo, no, we should live by faith, not by sight. Try natin yun, mga kapatid, yung ganung buhay, no? Tayong lahat. Try natin na tinan nyo, mapapansin nyo na, wala akong utang. Dati buhay ko puno ng utang, ngayon hindi na. Doon nyo marirealize na, totoo nga ang sinasabi ng Diyos talaga, na may pabor talaga sa atin, yung mga nakay Kristo. Okay, so, 9:20 p.m. Maraming salamat po. Salamat, kapatid Maraming na po. salamat po, Pastor. Maraming po. Salamat din po, Pastor. At saka congratulations po. Salamat po. Maraming salamat. Salamat po. Okay. Okay, so 9:20 p.m. Salamat mga kapatid, no, dahil sa inyo. Isang taon na tayo pala, no. Dapat pala nag-anniversary tayo, no. At sa loob na ng 1 year, ako po ay nakatanggap na ng certificate ng kay Bishop Emmy Domingo. Kaming dalawa mag-asawa. Salamat sa inyo kasi kayo ang naging inspirasyon. Isa kayo sa naging inspirasyon ko. Kung ako rin lang, wala eh. Kaya nga lang kasi simula na nagkaroon tayo ng Bible study, no, parang naobliga ako magpastor bigla eh. Dati vlogger lang naman tayo eh. Biro mo, nag-call center ako 10 years. Tapos sabi ko, ayoko na, Lord. Gusto ko na magpahinga. Gusto ko na lang mag-vlogger. May paboran Diyos sa akin. Pinag-vlogger niya ako. Katapusan ng Mundo series. Hindi ko na napansin nagba-Bible study na pala tayo. Nagba-Bible study na pala ako. Tapos tawag na sa akin ngayon ng mga follower ko, Pastor, ay Diyos ko, Lord. Tapos nung nalaman ni inibitahan ako ni Bishop Emmy Domingo, no, na mag-Bible school. Ako naman, sunod. Ngayon lang, graduate na ako. Na-realize ko, pastor na pala ako. Hindi, yun yung mga bagay na hindi mo naman plano, bigla na naging ganun ka. Wala, ganun talaga. Ang Diyos naman kasi, hindi naman niya ibibigay sa iyo mga bagay na hindi mo kaya. Enjoy naman ako, lalo na nakilala ko kayong lahat. Salamat sa inyo. Yung nakikita ko lang kayong pumapalakbad dyan sa icon, no? Pag nagpipreach ako, may nakikita ko may nag-heart ng ganyan. Laking bagay po sa akin yan para lalo po akong mangaral ang salita ng Diyos.
Kaya maraming salamat din po sa inyo. Isa kayo, no? Maraming ginamit. Una, meron ginamit, no? Yung mga pinsan ko, nagba-Bible study kami online. Yun yung una nun eh. Doon nagsimula yun, alam ko eh. Doon nagsimula yun hanggang sa, ayun, in-encourage pala nila ako na, di, mag-ano ka na, yung mga follower mo na. Oo, kaya nga sabi ko nga sa inyo, isa kayo sa mga dahilan na, okay. So, yun lamang po. Salamat po. Balik tayo sa pag-aaral natin, ano. Okay, so 9:23. Doon tayo sa magtatanong uli, no? Type nyo lang po yung charito, yung mga nagtatanong. Salamat sa nagsabi ng congrats. Salamat po. Okay, si Emelita Salonga. Kapatid na Emelita, pwede na po ikaw magtanong. Pastor, anak niya po ito. Sige. Dito, may tanong po ako. Meron po akong tanong. Sige po. Ibig sabihin po ba, pag naka-glorified body na po ba, ibig sabihin po ba na, pwede na po bang humiling kay, kay Papa God, ng kahit na mismo sa personal? Of course. Oh. Pwede na po yun? Higit, syempre, nasa langit na tayo eh. Diyos yung kausap natin eh. Syempre. Oh, may paboran Diyos sa atin eh. Yun ang maganda talaga pag naligtas ka, kapatid, no? Yan ang, kapag halimbawa glorified body ka na, nasa eternity na tayo, kayang-kaya na nang ibigay ng Diyos ang lahat ng kahilingan mo. Langit na yun eh. Mahal na mahal tayo ng Diyos eh. Tinubos tayo eh. Biro mo. Kaya nga sabi, di ba, kung yung kanyang bugtong na anak ay hindi niya ipinagkait, gaano pa kaya yung mga bagay na nais natin na hindi ibigay ng Diyos? Yung anak nga niya, di ba, hindi niya pinagkait eh. Mahirap sa Diyos yun. Yung mamatay yung anak niya sa krus. Pero ginawa ng Diyos. Gaano pa kaya mga maliliit na bagay? Halimbawa, Lord, gusto ko po magkaroon ng malaking Voltes 5 na robot na life, kasing laki ng 8 feet. Ibibigay ng Diyos sa akin yun. Pag nasa eternity. Ibig sabihin po ba, Pastor? Nakakatawang tanong. Sige lang. Ibig sabihin, pwede na po bang hilingin yung pwede ka na lumipad? Wala, natural sa tao yun, kapatid eh. Kapag nasa glorified body ka na. Oo naman. Alam mo, sabi sa Biblia, no, wala pang nakakita ni nakapasok sa kaisipan ng tao kung gaano kaganda yung, bigyan kita ng verse kapatid. Wait lang, bigyan mo ako 1 minute. Ito, bigyan kita ng verse sa 1 Corinthians, describe ko sa iyo, kapatid, kung ano yung mangyayari sa ating balang araw. 2 Corinthians chapter 2 verse 9. Sabi rito, no, ito ang basihan ko ng Bible, yung mga sabadista dyan, tira pa kayo, ito, ito yung basihan ko ng Bible, sabi ko, subalit tulad na nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga hinihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So mag-imagine kayo ng bagay na napakagandang pangyayari. So ibig sabihin, hindi pa yun. Kasi sabi rito, no, hindi pa nakikita ng mata. Wala pa. Makita mo ang sarili mong lumilipad papuntang Pluto, papuntang ibang planeta. Hindi lang yun doon. Higit pa ron. Di ba? Pwede din po ba sa black hole pumunta? Bahala ka, kapatid, kung gusto mo pumunta ron. Wala naman masama. Ano yun eh, kung sinabi na ng Biblia, no, kapatid, unlimited yung plano ng Diyos sa atin. Lahat ng bagay hihingin mo sa Diyos, ibibigay niya na sa iyo sa panahon na yun. Wala nang limitasyon ang buhay natin kapag nasa eternity. Nasa buhay na walang hanggan tayo. Kasi sabi nga rito, no, hindi pa nakikita.
o naririnig ng tenga ang hindi pa sumagi sa isip ng tao yung mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Kung mahal mo ang Diyos, kasama ka sa mga pinangakuan ng ganito. Hindi ito pantasya o anumang kundi ito sinasabi ng Diyos. Kaya nga nung may nagtanong sa akin dati nun, Pastor, posible po ba yung mga alaga namin pusa na namatay o yung alaga naming mga hayop na namatay, pwede bang i-resurrect ng Diyos yun? Ang basihan ko dyan, ang sagot ko, walang imposible sa Diyos. Kaya kapatid, no, kung ikaw ay ligtas na, maganda yung magiging buhay. Maganda yung magiging buhay natin. Kaya walang dahilan para hindi ka magreklamo. Meron pa po akong tanong. Sige. Pwede ko rin po ba makita sila Esteban, pati si Apostol Pablo? Oo naman, kasama sila sa i-resurrect. Kaya sabi diba sa rapture, 1 Corinthians 4:17, lahat tayo ay bubuhayin. Kasama si Pablo doon. Siyempre, inevitably, hindi maiiwasan, makakasama na natin yung mga Old Testament saints. Mga sila Pablo, si Solomon, yung mga ligtas sa Old Testament. Lalo-lalo na si Jesus. Lalo-lalo na si... Kahit po si Enoch po sa Genesis po. Lahat po. Lahat. Nandun po sila lahat. Life po. Kaya maganda yung buhay natin, mga kapatid. Kung pag-aaralan nyo lang Biblia, kasi sinagot na ng Diyos wala pang nakakita ni nakarinig ng tenga kung ano yung hinanda ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin, mag-imagine ka na mag-imagine ng mga magagandang bagay na gusto mo mangyari. Kaya nga po i-imagine ko na po. May gusto mo mangyari, higit pa dyan yung ibibigay ng Diyos sa'yo. Kagaya ngayon, di ba, tayo, ang mata natin may 3D. 3D to, 3 dimension. Malay nyo, kung sa heaven ay 4 dimension pala. 4D. Malay nyo kung 5D pala doon. Di natin masasabi, mga kapatid. Kaya yung pagpasyal-pasyal sa iba't ibang planeta, wala yan, sisiw lang yan. Pwede yan. Yung mga sinasabi mo, yung mga imahinasyon mo, wala yan. Mag-imagine ka pa na, mag-isip ka pa ng mga bagay na magagandang pangyayari. Sabi nga dito, hindi pa nakakakita na mata. Mas higit pa daw doon yung inanda daw ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ayan po ang aking basihan ayon sa Biblia. Ibig sabihin po, pwede na po maghari sa ibang planeta. Igan pwede. Sa ibang planeta. So, maglaro tayo doon. Ako si Cell, ikaw si Goku. Maglaban tayo, laban tayo ng powers. So, laro-laro tayo doon. Feeling mo ikaw si Goku, ako si Cell. Tsaka, Pastor, gusto ko rin po makita si Lord Jesus Christ Yan po yung pangarap ko Yun ang the best. Makikita mo na siya na mukhaan. Talagang ang gagawin niya sa'yo, sabi niya sa'yo, tingnan mo tong kamay ko. Suot mo yung kamay mo doon sa may butas ng tagiliran ko. Makikita mo talaga. Yun ang unang gagawin ko doon na Lord, pwede ko ba mahawakan yung mga butas mo sa kamay at tagiliran? Kasi yun yung pinakamagandang moment doon na, Panginoon, dahil dito sa butas at kamay na to, tagiliran mo, naligtas ako. Kasama ako, Panginoon. Salamat sa iyo. Loloobin ng Diyos mangyari yun. Kasi nga, di ba, nung nakipagkita si Jesus Christ sa mga apostol, di ba, visible daw na, ito, butas yung kamay ko. Butas daw. Tapos yung tagiliran. So, ibig sabihin, yung glorified body ni Christ, may butas yung tagiliran niya. Tsaka yung, biblical yun Tsaka, di ba, sinabi sa Revelation chapter 1, verse 7. Tapos, ito pa, hindi siya nakilala ng mga dalawang alagad sa Amis. Mula Amis hanggang Jerusalem, di ba, may dalawang alagad doon. Kausap pala nila si Christ. Noong nag-uusap sila ni Christ, wait lang kapatid noong nag-uusap sila ni Christ noon, ang nangyari nun di ba, binigyan niya ng pagkain yung si Christ. Tapos hinati ni Christ yung yung tinapay, binigay sa kanila. Bigla siyang nawala. Nag-teleport, nagpunta ng Jerusalem. Bandang uli na andun sa may Jerusalem, nakipagkita na sa mga alagad.
ano tawag dun? Oh, teleportation ang tawag dun. Nag-time travel siya bigla. So, yun lang po kapatid. Meron ko bang tanong? Ah, pwede po bang mamulang mga anghel sa sa mga tao pagdating ng araw po? Ano kapatid? Pwede lolobin ba ng Diyos na yung mga anghel pwede po ba silang mamuno sa mga tao? Wala sa Bible nun. Hindi naman sila namumuno sa tao eh. Sa Mobile Legend lang meron ganun, Brad. Mobile Legend. I mean, Hindi kapatid, no? Mag-imagine ka na mag-imagine, hindi pa yon. Hindi pa yung mga kapatid. Sa mga nakikinig sa akin, mag-imagine pa kayo na mag-imagine ng kung gaano kaganda ang langit, hindi pa daw yun. Ang sabi ng Bible, hindi pa daw doon. Mas malala pa raw doon yung kagandahan ng langit. ibig sabihin po, mas malaki pa ang langit kaysa sa universe. Langit is universe. Pareho lang yung kapatid. Pwede kayo maglaro ng ML doon, 3D, 5D talaga. Alam nyo, mag-imagine na kayo ng mga, malay nyo, hologram pala Mobile Legend doon, no? Laro kayo, laro tayo. Marami kayong maiisip na imahinasyon na nakakatawa man nung isipin, pero yan sinabi ng Biblia. Doon lang ako dumidepende kung ano sinabi ng Biblia. Ibig sabihin kahit maging matalino ka pa doon. Pwede naman, pwede. Kahit mag-invention ka. Kahit mag-invention. Mag-invento ka ng remember, ang salvation, regalo ng Diyos sa atin. Kaya walang dahilan para, magreklamo ka dito sa lupa. Sandali ka lang naman dito sa lupa eh. Sabihin na natin na meron kang 70 years sa lupa kumpara mo dun sa bilyong-bilyong taon na nasa langit ka. Halos na-excite nga po ako makita si Lord Jesus Christ eh. May tatanong lang po ako dun eh. Amen. Talagang Kaya kapatid, manampalataya ka lang sa tinapos na gawa ni Kristo. Ika'y naligtas, ika'y pinatawad, ika'y naligtas. Sigurado kang kasama ka doon. Kasama ka namin doon. Kasama-tama tayo doon. Huwag ka lang makikinig sa mga pastor na nagtuturo ng law. Huwag ka lang tataliko, huwag ka lang babalik sa law. Naku po, maloloko ka dyan. Opo, naintindihan po. Si Lord lang, si Jesus Christ lang ang panampalatayanan mo, ligtas ka kapatid. Araw nga po ang salamat kay Lord Jesus. Panampalatayanan mo, ligtas ka na, ikay pinatawad na sa iyong mga kasalanan. Ikaw ay pinagpalat, pinaburan. Tinan nyo, nung buhay Kristiyano, talaga masaya. Biro mo, dito pala sa lupa, di ba? Mayroon ka na ng peace of mind. Pero magulo ang sanlibutan. Kaya nga ang buhay na walang hanggan nagsimula yan, the moment na nanampalataya ka kay Kristo sa kanyang tinapos. Ano ba yung pinanampalataya mo kay Kristo na si Lord pala, pinatawad na pala ang aking mga kasalanan. So, panampalatayanan mo yun. Si Lord pala, niligtas na pala ako. Panampalatayanan mo yun. Si Lord pala, ginawa na pala akong banal sa mata ng Diyos. Panampalatayanan mo yun. Napakahalaga ng pananampalataya sa kaligtasan. Opo, parang yung pamumuhay lang po dito, parang practice lang, parang gano'n. Gano'n po. Wala. Parang saglit lang. Dito nga lang sa Earth, marami na magagandang lugar dito, di ba? Hindi pa natin napupuntahan. Yung ocean. Oo nga po, marami magandang lugar. Lalo na po sa feature, New Zealand. Yun, wala pa sa kalingkingan ng langit. Wala pa sa kalangkingan yung sa eternal. Alam nyo mga kapatid, pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ni Kristo dito sa daigdig, kasama tayo, papalitan ng Diyos magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Mawawala tong planet Earth talaga. Papalitan to ng bago. Ayon sa Revelation chapter 22, pag-uusapan natin to sa part 14, sa part 15, part 16, yung kawali-ulian na. Doon yung malalaman kung gaano kaganda ang langit. May lalarawan natin to through video. Sir Edwin. Abangan nyo na lang po yun. Sige po kapatid. May tanong ka pa ba kapatid? Wait lang po. Sa tradition po sa mga Hudyo, yung lalaki po, di ba po, kukunin niya po yung kanyang bride. Tapos,
ah, ipupunta niya po sa tahanan niya. Ibig sabihin po ba, iwan ni Lord din, iwan po ni Lord Jesus Christ ang papa niya po. Para po maghari po siya sa daigdig. That is only an illustration. Illustration lang yung kapatid, no? Pero ganun ang mangyayari balang araw na si Jesus Christ susundin niya yung kanyang bride, wherein tayo yung church, tayo yun. Para dalhin tayo sa langit sa loob ng 7 taon. At sa loob ng 7 taon sa langit, meron naman 7 taon na kapighatian dito sa lupa. At sa 7 taon na yun, sapat ng panahon para magkaroon tayo ng reward sa ating mga nagawang mabuti sa lupa. Ang reward na yun, purpose, yung ano yung magiging katungkulan mo sa 1,000 taong paghahari niya sa lupa. So, sa Bema Judgment, doon mo malalaman kung ano ka ba. Magiging presidente ka ba ng Pilipinas? Gobernador ka ba? Ganito. Kasi bababa tayo sa lupa para maghaharing kasama ni Kristo. So, pag naging malinaw na sa 7 years yun, na kung ano yung magiging ministry natin sa lupa, ayun na, after 7 years, bababa tayo sa lupa kasama si Kristo. Battle of Armageddon. Tapos 1,000 taon tayo maghahari dito sa lupa kasama si Kristo. Magsiserve tayo by the ministry of government. Mangunguna tayo sa isang paghahari niya. Pauna rin ng, sa loob ng 1,000 taon, dito makakaranas ang tao ng payapang buhay, payapang mababago ang nature. Napanood nyo na yun sa part potency, di ba? At magkakaroon ng magandang technology ang mundo. At yun yung pag-uusapan natin yan sa kasunod, sa August 6, yung karugtong ng naputol na video natin ngayon sa part potency. Kung gaano ka high-tech na sa panahon na yun. Wala na pong dagat sa bagong mundo, di ba po? Puro magagandang tanawin na lang po, di ba? Tingnan natin ang Bible niya, pag-usapan natin yan sa part 16. Sige po, salamat po. Okay, maraming salamat. Kapatid, ano ba pangalan mo? Nakalimutan ko. Sige, di bale na. Okay. Pero salamat sa tanong mo, kapatid. No? Okay, so 9:42 p.m. Teka lang, Hello, Pastor. Hello po, magandang gabi ho. Magandang gabi ho. Okay po. Hindi ko po kasi nakakita nung Pastor nung speaker ba yun? Okay lang. Sige lang. Tanong lang. Okay. May tatanong lang kasi ako, Pastor. Medyo napapaisip lang po kasi ako. Kasi po, Pastor, nakalay na po ako sa about po sa pag-aaral po sa EMI. Mm-hmm. Pagiging pastor po, Pastor, ganun. Okay, sige. Medyo napapaisip kasi po ako. Kasi po, bali, hiwalay po ako sa asawa. Pero may usapan na po kami about sa namin po. Kumbaga, maayos naman po kaming nagkausap. Maayos po kaming nagkahiwalay. Yun po. Tanong ko, Pastor, kasi sa perverted, Pastor, galing po ako dyan. Parang marami po akong naririnig na standard po sa pagiging pastor. Parang narinig ko po na parang hindi po allow na ganun. Hiwalay ka sa asawa. O tama ba ako, Pastor? O sa ating full grace, wala pong problema yan. Ano po ba masasabi ko? Walang ganun. Para mawala lang po yung isipin ko ba? Wala. Alam nyo, si Bishop Amy, hindi naman ganun eh. Kasi ang Diyos hindi naman ganun. Tinan mo, kapatid, no? Bigyan kita ng halimbawa, no? Ano ang pagkakaiba mo? Halimbawa, ikaw, hindi ka kasal, no? Sabihin natin na hindi ka kasal. Tapos, yung isang, ako na lang, no? Ako na lang. O yung kagaya ko na, ano ba ako? Ano ba ugali ko? Tawag ito. Ano ba yung pangit na ugali ko nga pala? Alam ba, matakaw, no? Matakaw. No, takaw no? Lahat kinakain eh. Kahit platito kinakain.
Ano ang pagkakaiba natin dalawa sa standard ng pagiging makasalanan? O, ikaw, hindi ka kasal. Ay, ako, matakaw. Eh, di ba yung pagiging matakaw sa Bible, kasalanan din yun? Opo, Pastor. O, ikaw, di ka kasal. Di ba sa Bible, ayon sa mga Hudyo, dapat batuhin ka raw hanggang mamatay. O, di ba kasalanan din yun? Ano ang pagkakaiba natin? Kasalanan din yung makasalanan din ako. O sabihin natin, okay, laliman pa natin. O, ako yung taong minsan mainitin ng ulo. O halimbawa, ganun ako. No? So ano pagkakaiba natin? 'Di ba? Ang point kasi dito, magpapastor ka, ano ngayon kung di ka kasal? Ano ngayon kung bakit? Pabanal ba? Doon ba ang basihan? Hindi ba ang pagiging banal ay regalo? Regalo ng Diyos sa mata ng Diyos, di ba? Kaya ayon sa experience ko kay Bishop Amy, wala namang interview ganun eh. Ay, ikaw ba? Kasal ka? Ay, naku, wag ka mag-Bible school. Wala namang ganun dun eh. Kaya kapatid, mag-Bible school ka, kalooban ng Diyos yan, pinili ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, may plano ang Diyos sa'yo. Ang tingin ng Diyos sa'yo ay matuwid sa mata niya. Kaya walang dahilan para hindi mo ipagpatuloy kung ano man yung pagkakatawag ng Diyos sa'yo. So, mabuti na lang ang Diyos nagtatag ng isang eskwelahan na walang pinipili o walang diskriminasyon. Ito nga yung aming eskwelahan ng aking alma mater, ang EMI. Kaya ini-encourage kita kapatid na huwag mo entertainin yan, mag-aral ka ng Bible School, nang sa ganun magamit ka na at malapit nang dumating si Lord para nang sa ganun ay makasama ka sa ministry ng pagpapastor. Yun lang may papayo ko sa kapatid. Amen, Pastor. Salamat po. Malinaw na po sa akin. Medyo naglalaro po kasi sa isip ko. Tapos, siyempre, yung marami rin mga taong husgado. Kaya, mapanghusga pala, husgado. Kaya medyo minsan, hindi rin ako mapakali. Pero, wala sa amin, sa EMI, mga pastor doon sa EMI, wala. Hindi kami ganun. Oo. Hindi kami ganun. Marami naman sigurong ganun din doon. Hindi lang sinasabi. Pero hindi naman tinatanong ni Bishop doon. Ang mahalaga kay Bishop kasi doon, nag-aaral ka. Ang mahalaga lang kay Bishop talaga, yung attendance, umaattend ka, nag-aaral ka, mag-like ka sa page ng EMI. Yun lang naman yung hinihingi niya. Mag-like ka mag-follow ka sa page ng EMI. Yun lang naman ang hinihingi ng Bishop eh. Wala naman ibang requirements. Wala naman. Yun lang naman, Pastor. Yun, maliwanag na po. Salamat po, Pastor. Jarito po, para baka may pwede pang magtanong na iba, mapagbigyan po natin. Salamat. Salamat, kapatid. Salamat. Pastor. God bless po. Jarito po. Salamat. Same to you po. Opo. Okay, so 9:48 PM. Okay, ang EMI po ay libreng pag-aaral po 'yun sa amin. Actually sa ngayon nasa third year na ako. Third year na kami dalawa ni Kaisel. Tapusin namin tong 4 years. Natapos na po yung aming second year tsaka first year eh. Yung graduation ng mga nakaraan, first year yun. Yung second year namin na graduation, hindi pa, nasa process pa. Sa ngayon, nasa third year na kami ni Kaisel, kami ng asawa ko. Okay naman, enjoy naman mag-aral. Okay. Kaya nga lang kasi, merong ang katwiran ni Bishop, hindi niya itinuturo lahat ng mga bagay na nasa online na eh. Meron siyang tinuturo doon na hindi niyo maririnig kahit kanino. At tama nga, maraming tinuturo si Bishop doon regarding doon sa bagay tungkol sa pagpapastor na hindi na ituturo talaga. Hindi nyo mariresearch sa YouTube. Never. Yun, dinidisclose na lang namin yun. Hindi ko na lang ito sinishare sa inyo. Ina-apply na lang namin sa buhay namin. Yun ang maganda. Pero marami hong doon. Ang first year po doon ay hermeneutics. Yan. Okay.
Yung hermeneutic siguro nababanggit ko na ho yun eh, no? Natuturo ko na dito. Yung second year po homiletics, yung third year po ay grace-based leadership. Oh, ayun, bigyan na kayo ng idea. Yun lamang po yung mga pamagat ng pag-aaralan nyo sa loob ng ako kasi 3 taon na kami, 3 years. So aral po kayo, yung mga gustong yung may desire na pagpapastor kung gusto niyo magpastor, para nang sa ganun magamit kayo. Okay, so, 9:50 p.m. Isang tanong pa, no? Ika lang. Sige, si Ya. Babae ba to, lalaki? Si Ya Habibi. Pwede ka na magtanong, kapatid. Ya Habibi. Yung kasi yung pangalan mo rito, kaya yung pasensya ka na sa pronunciation, ano. Ya Habibi? Shopee po. Hello, Pastor. Hello po. Good evening. Pwede na po kayo magtanong, kapatid. Magandang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat po sa pagkakataon na to kasi bali pangatlo pa lang po pag-attend ko sa Google Meet. Pero matagal-tagal na rin po akong napunta sa The Bright TV sa YouTube at saka ngayon po sa Facebook. Ang tanong ko lang po, Pastor, kasi yung asawa ko po, namatay po since yung 2012. So parang wala pa po kami noon sa biyaya. Pero po siya, perverted po kasi kami dati. Ang tanong ko lang, Pastor, kasi parang hindi naman niya narinig yung about sa grace. Mm-hmm. Ligtas po kaya siya? Teka, medyo mabilis po yung inyong kwento. Pwede niyo ho bang, nasaan ho ba siya ngayon? Paulit lang po ulit, sorry po. Namatay na po siya. Namatay po siya. Pero, perverted po kami nung namatay siya. Mm-hmm. So, parang ngayon po, dahil marami na rin po ako narinig sa mga turo ninyo at saka ni Bishop, parang natanong ko lang po, ligtas kaya siya kasi hindi pa niya alam yung noon eh. Hindi pa namin narinig ang yung biyaya. Kasi di po ba yung walang salvation sa mga perverted kasi nga full grace lang po talaga, di po ba? Full grace lang talaga, walang salvation sa mixture. So, yun po yung pagkakaano ko na. Paano po kaya, ligtas kaya siya? Hindi tayo sigurado, kapatid eh. Kahit nga ako rin hindi rin ako pwedeng manghusga sa tao kung kahit nga yung mga taong nasa full grace na hindi ko pwedeng sabihin na yung ito, halimbawa, namatay si Sister ganto, ligtas ba sila? Hindi ako pwedeng manghusga, kapatid. Pero ayon sa Biblia, ang manampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo ay maliligtas. Ngayon, kung siya ay tunay na nagawa yung gano'n, nanampalataya siya sa tinapos na gawa ni Kristo, ligtas siya. Oo. Pero yung sasatong tako ko yung tatanungin nyo, wala po ako sa posisyon manghusga, kapatid. Oo. Nagtuturo lang po tayo ng katotohanan tungkol sa Biblia. Pero pagdating sa panghusga na sino ang ligtas o sino hindi, wala ho tayo sa posisyon nun, kapatid eh. Kaya hindi ko rin masasagot yung tanong mo, kapatid. Okay po, Pastor. Kasi parang nag-isip lang ako kasi dati, tawag dito, yung dahil naliwanagan na po sa biyaya, tapos yung nasa mixture, kasi, di ba, faith and works po talaga. Hanggang sa bagay nga po, sasabi po talaga na kahit na nasa biyaya na tayo, parang sa church, parang hindi ko nagkakaroon pa rin ako ng katanungan. Kasi yung mga ibang pastor nga po na napakahalaga pa sa kanila, yung mga parang yung mga lahat na lang ng kilos, binabad na yan, yung parang mga ganun. Kaya parang sabi ko nga, nandito po kasi ako ngayon sa Saudi. Opo. Kaya sabi ko, pag
pag uwi po, parang okay lang siguro na online na lang ako kay Pastor Reddy. Hindi na ako mag-a-attend kasi ang dami niyang nagiging kahit po malayo ako, siyempre, may mga GC at saka yung mga kapatid ko po. Andun sila sa church na kami dumadalo, tapos nagkakaroon ng mga ganito kasi po, nagbago po kasi yung pastor namin. Dati po kasi, bayaw ko yung pastor, namatay po siya. Tapos nagkaroon ng bagong pastor, pero hindi ko pa po, na-meet ko na nung nagbakasyon lang ako, pero hindi ko pa po siya talaga kilala as a pastor po. Pero ngayon po, siya yung tumatayo doon. Tapos nagkakaroon po ng maraming mga ganun na parang, ano ba yan, parang under the law pa rin tayo na kailangan ito yung gawin, na kailangan ito yung gawin, na kailangan. Kahit sa mga maliliit na bagay lang. Tapos sabi ko, parang okay lang po ba talaga na, na hindi na, kasi parang stress ka rin, kung nasa church ka, tapos ganito yung mga maliliit na problemang electric fan lang, problemang sigal lang, problemang mga napakaraming mga nagiging issue. Tapos sabi ko, okay lang kaya na, hindi na magpunta sa church, sa na lang, sa online na lang kay Pastor Edwin. Kasi sa totoo lang po talaga napakalaking bagay po talaga, buti ng Panginoon sa buhay namin at nagkaroon po ng Pastor Edwin at ng Bishop Amy na talagang nakita po namin talaga, naliwanagan kami kung parang ngayon pa lang po namin nalaman talaga, nakita kung ano talaga yung identity namin, identity ko, kung ano ba ako sa harapan ng Diyos. Ngayon lang po talaga, parang last year lang, kasi po dinala ako ng EMI channel sa The Bride TV, yung pong senior niya na video ni Bishop Kenny na yung Destiny Moment, yung nasa Dubai siya. Na-share niyo po yun. Tapos sabi ko, ibig sabihin, The Bride TV, sinishare niya yung mga video ni Bishop Kenny. Ibig sabihin, full grace to. Doon ko po tinry na nakita ko yung ninyo, yung mga katapusan ng mundo. Actually, talagang meron naman po kasi akong earpad. So, pag nagtatrabaho po ako, kahit na nagtatrabaho ako, naglalaba ako, anong ginagawa ko. Inuulit-ulit ko po talaga yung katapusan ng mundo. Dami ko po talagang natutunan. Doon ko nalaman kung ano yung mga napakaganda. Kaya parang sabi ko, dati, parang wag muna Lord, mag-rapture, parang meron pang kaba. Kasi sabi ko, dati kinakabahan ako mag-rapture na parang hindi pa ako sigurado sa sarili ko. Ibig sabihin pala, dati hindi pa talaga ako ligtas. Kasi yung bumabasi lang po ako dun sa pakiramdam ko. Na parang ngayon, parang okay, anytime, kahit na anong oras, kahit na anytime, basta nung napapanood ko, napapakinggan ko yung mga po ninyo, talaga nagkaroon na talaga ako ng, masasabi ko talaga sa sarili ko na ligtas na ako. Alam ko, sa puso ko, alam ko, dahil nanampalataya ako sa ginawa ng Panginoon, yun lang naman talaga po ang foundation natin, hindi po ba yung finished work. Kaya maraming salamat po sa buhay ng Pastor. Patuloy po talaga na marami po kayong naisishare sa amin. Kaya congratulations po, talagang isa na kayong ganap na pastor. Hindi ko pa po, ngayon ko lang po narinig yung kwento ninyo na gano'n pala na dati, hindi naman pala talaga kayo pastor. Ako po kasi, yung mga pastor po namin sa Arayat po ako. Nag-a-attend na po sa mga Bishop Amy. Nakikita ko po yung mga post ng mga pastor namin doon, nakasama si Bishop, punta ng Babalakat, yung mga ka-churchmate ko po, na mimit na nila si Bishop Amy. Kaya, alam ko po na yung mga pero yung mga siguro nag-uumpisa pa lang, andun pa yung parang may mga pa doon sa mga sa batas, parang hindi pa po full grace talaga. Pero sa awa ng Panginoon talagang din po kami. Kaya maraming salamat po, Pastor, sa patuloy po lang pinangungunahan niyo po kami. Malaking bagay po talaga
malaking bagay po talaga katulad namin na nasa malayo. Ito lang po talaga yung namin. Pwede namin gawin yung mag-attend kami sa online. Napakarami pong binago talaga ng Panginoon sa buhay ko. Nung makita ko yung biyaya, talagang resting talaga. Magre-rest ka na lang talaga sa biyaya. Yung about sa utang. 47 years old na po ako nung mula nung nag-asawa ko. Last year lang po talaga ako lumaya sa utang. Patuloy, sabi ko nga. Declaration. Araw-araw pag gising ko ng umaga, mula nung nalaman ko talaga na sabi ko, Lord, salamat sa kalayaan sa utang. Nagpunta po ako dito sa Saudi, kulang 300,000 ng utang ko. Pero salamat po sa sukdo ng biyaya ng Panginoon. Talagang meron na po akong ipon at wala na talaga akong utang. Amen. Salamat. Sinangahawakan ko po yung sa Numbers 14:28. Di po bang sabi doon, I will do to you the very things I heard you say. So, declaration lang po talaga mga kapatid. Talagang declaration lang. I am blessed, I am favored, lahat. I am protected, I am forgiven. Talagang araw-araw po. Wala ka nang hihilingin pa sa Panginoon. Talagang pasasalamat lang. Magugulat na lang po talaga. Nandoon lang. Magandang trabaho at magandang sweldo. Hindi ka man, basta, declaration lang po. Yung mga anak ko, kaya salamat sa Panginoon talaga. Sabi ko, Lord, sabi nga ng mga anak ko, sabi niya, Ma, ano ba yung panalangin mo sabi? Sabi ko, magandang trabaho at magandang sweldo. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya. Sukdo ng biyaya. Ma-amaze ka talaga. Amen. Salamat po sa bawat ito. Salamat po sa inyong buhay, Pastor. Talagang nakaka-bless po talaga. We are blessed talaga. We are sarito. Magandang gabi po. Magandang gabi sa bawat isa. Salamat po sa bawat isa na naririto din. Nakakatuwa talaga. Lagi nang umaatin po. Salamat po. Okay. Salamat po. Salamat po. Sarito. Okay, so maraming salamat sa iyo, kapatid, no, na naiintindihan ko po yung nararamdaman niyo po kasi nga po ay pare-pareho tayo ng karanasan sa buhay na nakalaya dun sa tanikala eh. Sagutin ko rin muna sa iyo, kapatid, muna yung isa mo pang tanong muna, no. Sabi mo, gusto mo malaman kung ligtas ba ang iyong asawa o hindi. Eh, di ba, sagot ko kanina, hindi ako sigurado. Kasi hindi rin ako pwedeng maghusga. Ganito ang gawin mo, kapatid mo, mag-pray ka kay Lord. Tanong mo, Lord, curious lang ako, Panginoon. Ligtas po ba yung asawa ko? Sasagutin ka ng Diyos sa mga paraan na hindi mo sa kaakalain na dun siya sasagot. So, wala imposible sa Diyos, kapatid. Kung yan ang tinatanong mo, sasagutin ng Diyos. Sa Diyos mo itanong yan, kapatid. Sasagutin ka niya talaga. At saka, pangalawa po, salamat po sa inyong mga sinabi. Nakakataba po ng puso. Ang papuri po sa Diyos ay binabalik ko. Kasi sa totoo lang, may kanya-kanya ho tayo ng istorya ng na kung paano natin natanggap yung biyaya. Yung biyaya na yan ay talagang wala kang ipagmamalaki. Talagang wala kang maiaambag o iaambag pa para sabihin mo na narating mo yan. Lahat ng bagay na meron po tayo ay regalo lang ng Diyos. Lahat ng meron po tayo ay regalo ng Diyos. Kaya ang pinaka-effective na prayer po talaga is pasasalamat po. Magpasalamat po tayo lagi sa Panginoon. So, medyo overtime tayo ng konti ng 3 minutes, pero sige, I will let you go na po. At maraming salamat po sa inyong mga umaten. Mahal na mahal ko po kayo po. Thank you po. Sarito sa ating lahat. Salamat po sa bless. Good night. Salamat pa. Okay, so salamat po. Maraming salamat sa mga umatin again. See you next Saturday night ng 8 p.m. God bless po.